lalaki siya. At yun ang magiging, natin, livelihood, Although, meron din namang mga nagsasabi na magaganda po ang inyong mga programa, Father Ed, at mas makakwento nyo pa siguro sa yung plataforma ko, Pero may mga nagsasabi na halimbawa po nanalo kayo as gobernador, paano yung mga nasa ilalim po ninyo? Dahil masyado na raw entrenched ang system of corruption sa ating gobyerno. How do you plan to handle it, if ever? Kalupa na po rin sinabi ko lang din, mag-umpisa akong ikanan kong sarili. Mga dami ka moral force ko, kasi it's also a matter of persuasion. We start with that. Yeah. No? Para may ka moral force na mo, to initiate changes in anti-corruption motives, then the force of the law, let us just apply the law. Baro yung po yung attorney. Atin niyang provision ng kakatamang gobyerno to address these very specific problems. What are the specific problems that we have right now in the province of Pampanga? I believe number one problem is corruption. Corruption. Okay. Corruption of the resources of the government. Corruption of the mind. Moral decay. Moral decay. Example, among it. Like, for example, ding aliwa, na ba na igalagal ang kalulo? Daraw ka rin kalulo, tila pa mo rin pong konsyensya. Regalo ang kalulo, sasabihan da, ngeni bumawi tamo ka rin, tatagal ka rin. So, ngeni tamong manyad, pera ka rin. Pasalita mong bola, pasalita mong uniform, pasalita mong sapatos. Kasi po tamyan ng kulano rin, ano halapitan din. Itang mental attitude, Vicious cycle. Vicious cycle. Regaluan naman, I hope this is not personal, regaluan naman manungkulan, manyaling boto, in the first place, suminyaling ang boto, hindi pagalan ng pera, gamitan may kang pamanyaling boto. Ali. O po tang sinambut ka, mo kaya balikan pa si bayaran. 100 times more. Of course. Yeah. So, moral corruption. Ito mo buring in the name of the game is money politics. Patronage politics. But it's politics, good politics for public service. So that's why in your campaign, you do not play this particular game. Ali po. How realistic is that in your opinion, sir? King lawin po kasi, dakal lang maniwala, king umuna king sasabihan, king kaming pakilaban, huling akit mi dakal na taong maniwala karini. Kailangan, it's about time that we have to change the system of of governance pamang gobyerno. Peka malino po kaya ni halimbawa muna itang mawawalang unremitted taxes ki Aldoldo mo. They're estimated of 600,000 pesos a day kay inquiry. So rin pong pera nga rin nung magamit lamo kay kabiyayan da rin tao, kay housing, marakala pupunta lang din pero no ka rin lamiriras, mawawala lang mo, masasayang yung resources. So meto nga kung simplitan nung makontrol itang corruption kay gobyerno, maniwala akong miyangat mga kabilyan din tao. At saka may itong panungin, kay katamong liderato, may balik la kumpiyansa rin tao, mas malagwa tamong mag-attract investors upon locators, especially now that the province is poised for development. Uli po ni Manilyaring infrastructure development kay Gal. Sayang po, nung yung leader tamo, ilabyasa, break sabihan, ilabyasa, pang personal damo yung karilang isipan, para sumikat lamo, para papogi-pogi lamo, makalunos naman yung kay katamong balen, makalunos yung probinsya tamo. Kaya, yung panawagan, it's about time na subukan talar itong taong ating malinis intensyon sumao para hindi katamong balen. Sa mga nakakausap po ninyo, ano po ang nagiging reaksyon ng mga halimbawa nakakwentuhan niyo po nitong inyong krusada or cause? Marami sa kanila ang nagdalayan ng pagbabago. Ngayon, Father Ed, gusto ko lang isingit, how different would the leadership be of Father Ed from the previous leaders of Pampanga? Kasi, these are, challenges na napakalaki. Susundahin natin yung problema sa illegal quarry scam, tungkol sa huweteng, big problems. But how would the leadership of Father Ed provide the solution to these problems? Kung tatanungin po natin yung iba't ibang mga kandidato, sasabihin nila, we are for good governance. I think one distinct, besides others, one distinct characteristic of our leadership is participative. Ang natutulog ngayon, itong ginawang
napakabuti ng local government code. Sa mga LDC at saka PDC, Provincial Development Council, hindi nako-convene. Ang Local Government Development Council sa municipal and barangay levels, karamihan sa municipalities, hindi po nako-convene. Ito ang gumagawa ng agenda para sa development ng ating probinsya. So, I believe I will be strong on this. So it starts with consultations to see the real root. I'm a listening man. Okay. And I am a team man, a team player. All right. That's very strong on me since I've become a priest. Question, Father Ed. Siguro in the minds of our viewers right now, who is Father Ed? What is your track record? Pero bago sagutin ni Father Ed yan, magpo-pause muna tayo ng isang para sa mga paalala ng ating mga kaibigan, and we will be on our last segment already. So pagbalik po natin, babasahin po natin ang isang katerbang reaction na ito at komento. So stay tuned.